Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... ito pong si Anjo Iliana ay binira po ni Yusek Claire Castro. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, itong si Anjo Iliana ay walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Inamin naman niya na talagang DDS na raw siya. Kasi hindi niya raw nagugustuhan yung nangyayari sa gobyerno, kaya DDS na daw siya. Susuportahan na raw niya si Sara Duterte at sana raw suportahan din siya dahil tatakbo siya bilang senator. Kapal na mukha. Sana tanggapin daw siya dun sa gusto niya sumama sa ticket sa 2028. Sa ticket ni Sara Duterte bilang senator. Walang iya, vice mayor nga, hindi ka nanalo Yung pang senator. Ito, sabi ni Yusek Claire Castro, walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay sa kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Ayan, sabi ni ni Yusek Claire Castro, sino ka ba? Who you? Who you ba? Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo, wala kang kredibilidad. Ayan mga kababayan. At itong post ng Abante ay nakakuha na po ng mahigit 7,000 reactions. Ayan mga kababayan. Durog. Durog itong si Anjo Iliana kasi sino ka ba? 'Di ba? Sino ka ba para siraan itong ating presidente? Sino ka ba para siraan itong ating Senate President? Wala Ganyan ka lang naman Okay sana kung sikat ka na artista. Okay sana kung sikat ka na personalidad at marami talagang humahanga sa iyo, maraming sumusunod sa iyo. Okay sana 'yun Para ka lang si si Chavit Singson na kung kailan laos na, saka pa nagdadadakdak. Naakala ninyo, may maniniwala pa sa inyo. Dapat dati ka pa nagsalita Ngayon laos ka na. Wala ka ng kredibilidad, wala ka ng kadating-dating. Ngayon ka pa nagsasalita. Wala nang naniniwala sa iyo Tapos ngayon, eto matindi mga kababayan. Yung kanyang banat dito kay Tito Sen. Binawi niya. Biglang bawi. Etong nagtatapang-tapangan at nagagaling-galingan na si Anjo Iliana. Biglang binawi niya yung sinasabi niya. Eto nga kababayan Itong show business, unang tingin ko rito, sabi ko, teka, baka fake news ito, baka hindi totoo etong balitang ito. Kasi sabi daw dito ni Anjo Iliana, nagka-misunderstanding lang kami. Tinatakot ko lang si Senator Tito. At sabi niya, walang katotohanan ang mga banta kay Tito Sen. So yung sinasabi niya na na meron daw kabit itong si Tito Sen. Sabi ni Anjo, hindi naman totoo yan. Tinatakot ko lang si Tito Sen kasi nabuisit ako dun sa mga vloggers na talagang binabanatan ako. At sabi niya ngayon, nagbabluff lang ako. Bluff lang daw. Yung ginawa niya kay Tito Sen, yung banat niya. Kala niya kasi, papatol itong si Tito Sen. Hindi umubra yung kanyang style. At hindi siya pinansin ni Tito Sen. Di tiklop. Tiklop itong si Anjo Iliana. So ito, akala ko kasi hindi to totoong balita. At syempre kasi nag-iingat tayo, mahirap na. Dami po nagkakalat na fake news. So nung nakita ko naman ito, yan, post po ng pep.ph. Ito ang pep.ph, medyo credible ito. Kapag ito nagbalita, malamang totoo. So, ito lang ang nagkumpirma. Itong pep ang nagkumpirma dito sa post ng Show Business Post. Ito pong pep. Ayan Pep exclusive. Binlove ko lang. Sabi ni Anjo Iliana, binlove ko si Tito Sen. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo.
Nang babluff lang naman ako, hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Tingnan mo yung ginawa na itong ogag na to. Talaga nagpapapansin lang. Binluff lang daw niya. Nang babluff lang naman ako, hindi ko naman akalain na buong Pilipinas ay magkakagulo. Pati yung buong mundo, magkakagulo. Ayan o, Anjo Iliana admits he was bluffing, calls ceasefire with Senator Tito Soto. Ba't inaaway ka ba ni Tito Sen? hindi ka naman inaaway ni Tito Sen. Tahimik nga lang si Senator eh. Kaya lang, pasensya ka na Anjo Iliana. Talagang marami nagmamahal kay Tito Sen. Maging sa TVJ. Kapag may bumanan sa TVJ, hindi pwedeng manahimik lang ang Dabar Cards. Lalong-lalo na yung binibintang mo ay walang ebidensya, walang resibo. Puro ka lang wento na walang wenta. Sabi niya, nagbabluff lang daw siya at yan, nanawagan ng ceasefire. Ba't mananawagan ka ng ceasefire? Ikaw lang naman yung magulo. Mag-sorry ka kay Tito Sen. Mag-sorry ka para tigilan ka ng mga vloggers. Kasi hindi ka talaga titigilan ng mga vloggers. Kala mo titigilan ka? Hindi. Hanggang di ka tumatahimik, hindi ka titigilan. Lalong-lalo na, pinagbintangan mo pa mga vloggers, sinasabi mo bayaran. Patunayan mo lahat ng sinasabi mo. Ngayon, biglang tiklop ka. Biglang atras ka. Biglang bawi. Hindi mo kaya ang Dabar Cards. Lalong-lalo na, hindi ka naman na ganun kasikat eh. In fact, laos ka na nga eh. Diba? Wala na nga kumukuha sa iyo, wala ka ng proyekto eh, kaya ka nga nagbablog-vlog na eh. Kasi dyan sa vlog, baka kumita ka pa. At yung pagiging DDS, siguro, baka may kumuha sa iyo dyan. At bigyan ka ng kahit pa paano, pagkakitaan. Di sumama ka na dun sa trolls. Para may sweldo ka kinsenas katapusan. Diba? So, ayan, inamin niya mismo na nagbabluff lang siya. Ito mga kababayan, basahin ko lang sabi dito sa post, nagka-misunderstanding lang kami, tinatakot ko lang si Senator Tito. Talagang ikaw pa nanakot. Talagang siya pa ang nanakot kay Tito Sen Anjo Iliana inamin walang katotohanan ng mga banta kay Tito Soto. Yan Matapos ang mainit na usapan sa social media tungkol sa mga paratang ni Anjo Iliana laban kay Senator Tito Soto, tuluyan ang nilinaw ng aktor TV host na hindi totoo ang mga binitawan niyang pahayag sa nakaraang live stream. Ayon kay Anjo, nambabluff lang ako. Tira ulo talaga to eh. Sa kanyang pahayag, inamin ni Anjo na napikon lamang siya sa mga troll na anya'y konektado umano kay Soto. Kaya nagbitiw siya ng mga salita na hindi niya intensyong seryosohin. Binluff ko si Tito Sen. Walang katotohanan yung mga banta ko. Sabi ko, Tito Sen, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. Nang babluff lang naman ako, hindi ko naman nakalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Ayun ang sabi na itong tulongges na to. Bigla siyang bawi eh. Siguro na-realize niya. Malangya, mukhang tagilid ako rito wala na mga DDS na kumakampi sa akin. Mukhang hindi naman ako tutulungan ni Sara Duterte. Hindi naman ako tutulungan ng mga DDLs. Kasi alam mo yung mga DDS, tuwan-tuwa yan doon sa mga tao na naninira kay Marcos at naninira dito sa mga kaalyado ni Presidente Marcos. Tuwan-tuwa sila. Pero hindi ibig sabihin nun, tatanggapin ka na nila bilang DDS. Lalo na si Banat Bay. Si Banat Bay, kahit pa nananawagan niya iba ng mga Duterte, minsan binabanatan pa rin niya kapag nakita niya na hindi ito talagang mga DDS o ginagamit lang itong mga Duterte. Katulad na ito. Parang ganun din ang ginagawa, ginagamit lang yung Duterte para sumikat uli, para mapag-usapan. Ay, napag-usapan ka pero talagang durug-durug ka sa mga vloggers at maging kay Claire Castro. Pero mo, wala ka daw kredibilidad. Sakit nun. Wala kang pinag-iba dun sa ibang mga na mema lang. Dahil dito umani ng samot-saring reaksyon ng kanyang revelasyon. Marami ang nagtaka kung totoo ba ang mga binanggit niya noon o simpleng emosyon lamang ang
umiral. Ngunit matapos ang pagkikita nila ni Sen Tito, nagkaayos na umano ang dalawa. Ewan ko kung totoo to, kung talaga nagkita na sila at nagkaayos ha. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding, miscommunication. Paglilinaw ni Anjo, nagkasundo kami na ceasefire muna. Sabihan mo, sarili mo, kasi ikaw lang naman yung maingay eh. Hindi na ako magsasalita tungkol kay Tito Sen at sinabi ko rin sa kanila na bluff lang talaga yon. Baka naman natakot to dahil baka makasuhan. Baka winarningan, kakasuhan kita. Hindi totoo yung sinasabi mo, kaya nagdahilan na lang siguro. Kaya sabi niya, binabluff ko lang si Tito Sen. Sa kabila ng kontrobersya, pinuri ng ilang netizens ang pagpapakumbaba ni Anjo at pagiging bukas sa pagkakamali. Sino nagpuri? Pero ba? Wala naman ako nakita nagpuri kay Anjo eh. Halos lahat nga galit eh. Lalong-lalo na yung mga legit dabarkads eh. Kasi sa dami-dami ng babanatan mo, yung pa mga dati mong kaibigan at yung mga dating tumulong sa'yo, kapal na mukha mo. Si Nanay Chrissy Fermin, galit na galit din kay Anjo Iliana eh. Pero naman tinulungan ka na, tapos babanatan mo, tapos magsisinungaling ka pa, mag-iimbento ka. Tapos ngayon, tingnan, babawiin mo. Natakot siguro to, dahil baka sampahan ng kaso. Wala nang ang budget eh, wala nang ang pinagkakitaan, tapos yun pa, makakasuban pa. Sa kabilang banda naman daw, marami rin ang natuwa dahil natapos na sa maayos na paraan ang alitan ng dalawang personalidad na matagal lang magkaibigan sa industriya ng showbiz. Totoong nadala ako ng emosyon. So, nadala daw siya ng emosyon. Pero mas pinili kong ayusin kaysa palalain pa. Sa dulo, mas mahalaga pa rin ang respeto at pagkakaibigan kaysa ingay sa social media. Ang pagkakaayos ni Anjo Iliana at Senator Tito Soto ay isang magandang halimbawa na sa kabila ng ingay at kontrobersya sa social media, nananatili pa rin ang kapatawaran at pagkakaibigan. Minsan ang pagkakamali ay dulot lamang ng bugso ng damdamin, ngunit sa uli, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang umamin, magpatawad at magpatuloy ng may respeto sa isa't isa. Ayan yung post po ng show business. Kayo mga kababayan, bahala kayo kung ano ang magiging reaksyon ninyo dito sa ginawa ni Tolonges. Biruin mo, nambablap lang daw. Ginamit pa si Tito Sen para mapansin. Papansin tong kupal na to eh. Sabi ni basahin ko lang itong mga komento. Aus, yun lang. Sana di ka na lang talaga nagsalita. Ito. Bading, ha. Biglang bawi, ano nangyari? Alam niyo mga kababayan, dito kasi sa ginawa ni Anjo Iliana, marami pong DDS na natuwa. Lalong-lalo na yung mga galit kay Tito Sen. Yung mga didilis na galit kay Tito Sen, tuwan-tuwa sila kay Anjo. Go, Anjo! Go, idol! Sabi ng mga didilis. Ano ngayon ang napala nyo? Boss Dada. Si Dada, sabi ni Dada, kala ko ba mabait si Tito Sen? Yan. Di nasupalpal ka rin. Ito palang kinabibiliban mong si Anjo Iliana. Nag-bluff lang pala. Nanakot lang, di totoo yung sinasabi. Di napeke, pati DDS. Pati yung mga DDS na napeke. Sabi nga dito, natakot. Laos na artista. Ayan. Gawa ng kwento eh. Ito pa. Sabi rito, lokohin mo sarili mo, napapaya ka na kasi sa mga ginagawa mo. Heis, shame on you. Ayan wala na kasing karir yan, kaya gumagawa ng ingay. Ito. Nabayaran ka na? Natakot sila sa iyo, sir? Parang mali ata pagkakaintindi nito. Alam mo, Brad, ito naka-highlight yung hindi ko nababagin yung pangalan nito ng comment. Hindi mag-aaksaya ng panahon itong si Tito Sen dito kay Anjo Iliana. At mas lalong hindi babayaran para tumigil. Bakit kinakailangan bayaran mo? Kalokohan nyo. Unang-una, hindi naman totoo yung sinasabi sa'yo. Saka hindi TBJ ang natakot dito kay Anjo. Si Anjo ang natakot sa TBJ. Kasi, sus naman.
ikumpara mo naman ang level ng TBJ, level ng TBJ sa level ng Anjo Illana. Ipalaos na tong age eh. Tapos, papansinin pa, bibigyan pa ng oras. Sabi nga ni Tito Sen, nako, hindi ko na lang papansinin yan, nagpapapansin lang yan. Ayan, di ba? Di bukong-buko tong tulongges na to. Wala ka na talaga. Ngayon, mas lalong napatunayan na wala talagang itong kredibilidad. Hindi nyo dapat paniwalaan bawat sinasabi nito ni Anjo Illana. Kung totoo itong post na ito. Pero sa tingin ko naman, totoo ito eh. Sa tingin ko naman, totoo ito eh. Hindi naman magpo-post ng pep. Tingnan ko nga. Ayan, post ng pep to eh. So ako naniniwala totoo tong balita na to. Di ba? So yan mga kababayan, yung ating update kay Anjo Illana. Nambabluff lang pala tong tulongges na to. Inamin niya. At simula daw ngayon, hindi na siya magsasalita tungkol kay Tito Sen. Nagkaroon lang daw sila ng misunderstanding at tinakot niya lang daw si Tito Sen. Talagang ikaw pa ang nanakot kay Tito Sen. So siguro, na-realize niya na marami siyang matatanggap na bash sa mga vloggers at talagang gulpi sarado siya sa mga nagmamahal sa Dabber Cards at sa TBJ. Kaya siguro, sabi niya, titigil na siya. Di ba? So, yun lang po mga kababayan ng ating update. Tama lang yan, Anjo. Tumahimik ka na. Wala ka na mawenta sinasabi mo. Magpahayag ka na lang ng mga gusto mong sabihin sa politika as a whole. Huwag yung personal. Pangit yung personal. Kung gusto mo kumita sa pagbablog, huwag yung banat. Huwag yung banat na peke. Huwag yung banat na ang gagawin mo, mag-iimbento ka ng kwento para lang mapansin ka. Hindi ganun. Hindi ganun. Mas lalong kang masisira. Wala na nga, sirang-sira ka na. Mukhang wala na maniniwala sa'yo. Di ka na lang. Ewan ko kung anong bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na eh. Bahala ka sa buhay mo. Pero ang payo ko lang, magbagong buhay ka na, Anjo. Magbagong buhay ka na. Kaya sabi ko, di ba, imbis na awayin mo, lapitan mo, kaibiganin mo uli. Ganun, para matulungan ka. Kaysa yung mag-iimbento ka ng fake news, para lang mapansin ka, may balik yan. May balik sa'yo yan. Saka, wala. Wala ka ng trabaho, sira ka pa. Kawawa ka naman. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.